Mic test. Okay. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? By your support and prayer, we could finish the last Santa Rita mission. Sa pamamagitan ng inyong suporta at panalangin, matagumpay na naisagawa yung Santa Rita Mission. It was a third time Santa Rita mission. Ito yung ikatlong Santa Rita Mission. Yeah. Even though we couldn't invite many new people, anyway, through this time also God allowed many saved the people. Kahit na hindi namin nagawa makapag-imbita ng maraming tao, sa pagkakataong ito marami pa ring tao yung naligtas. Especially among the previous member, many previous member, they could assure salvation. Lalong higit kabilang sa mga miyembrong dumadalo na sigurado nila yung kaligtasan. And also this time, the previous Santa Rita member, they also prepare the Bible seminar together. At yung mga miyembro din ng Santa Rita, makibahagi sila sa paghahanda ng Bible seminar. Also, they also participate in the street evangelism visit. Makibahagi rin sila sa street evangelism at sa pagbibisita. Yeah, that's why I think their faith can be more strong through this mission. Kaya sa tingin ko yung kanilang pananampalataya ay higit na naging matatag sa pamamagitan ng mission na ito. And then, until Brother Philip has been there, but this time he will return to Cavite. Hanggang ngayon si Brother Philip ay naroon pa din, pero sa oras na ito, sandaling ito, ay siya ibabalik dito sa Cavite. That's why this time they have to continue gathering by themselves. Kaya magmula ngayon ay magpapatuloy sila ng pagtitipon sa kanilang sarili. So from this Sunday, they will have a gathering by themselves. Kaya sa linggong ito, sila ay magkakaroon ng pagtitipon sa kanilang sarili. Yeah. So as you know, they are all like a newborn baby, right? Kaya nang ating nalaman, sila ay mga bagong silang na sanggol. That's why it's not easy continue gathering. Kaya hindi madaling magpatuloy sa pagtitipon. And also they experience great persecution always. At lagi silang dumaranas sa matinding pag-uusig. Because most of people there are Catholic. Dahil karamihan sa mga tao doon ay Katoliko. They persecute our church. Inuusig nila yung ating iglesia. But even though there is a great persecution, they try their best to continue the gathering. Pero kahit na merong matinding pag-uusig, ginagawa na yung mga kaya nila na magpatuloy sa gawain. So please pray for Santa Rita Mission Branch. Kaya pakiusap, manalangin po tayo para sa Santa Rita Mission Branch. Okay po. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin, Ama, na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, Deuteronomio chapter 1, Deuteronomio chapter 1. Deuteronomio chapter 1. Verse 1, chapter 1, verse 1 hanggang 3, verse 1 hanggang 3. Deuteronomio chapter
1 verse 1 hanggang 3. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ito ang mga salitang sinabi ni Moises sa buong Israel sa kabila ng Jordan sa ilang, sa Araba na katapat ng Suf, sa pagitan ng Paran at ng Tofel, Laban, Hazerot at Dizahab. Iyon ay 11 araw na lakbayin mula sa Horeb kung daraan sa bundok ng Seir hanggang sa Kadesh Barnea. Nang unang araw ay 11 buwan ng ika-40 taon, nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon sa kanya para sa kanila. Okay po, verse 1, ito ang mga salitang sinabi ni Moses sa buong Israel. Buong Israel. Ang Deuteronomio ay ang muling pagpapahayag ni Moses sa salita ng Diyos matapos ang 40 taon sa ilang at bago sila pumasok sa Canaan. Yeah. We know, right? Israelite escaped from Egypt. Nalaman natin na yung mga Israelita ay tumakas mula sa Ehipto. And they crossed the Red Sea. At sila ay tumawid sa dagat na pula. And then they enter the wilderness. At sila ay pumasok sa ilang. But they couldn't enter Canaan directly, right? Pero hindi sila direktang pumasok sa Kanaan Because of their disobedience, dahil sa kanilang pagsuway, because of their unbelief. dahil sa kanilang hindi paniniwala. That's why they had to wander the wilderness for 40 years. Kaya naging palaboy-laboy sila doon sa ilang sa loob ng 40 taon. And after 40 years, finally, they tried to enter the Canaan. At pagtapos ng 40 taon, sinubukan nilang pumasok sa Kanaan. Before enter the Canaan, Moses, he proclaimed God's word again to Israelites. At bago sila pumasok sa Kanaan, muling sinabi ni Moises yung salita ng Diyos sa mga Israelita. That's right, Deuteronomy. Yun po yung Deuteronomio. But here, verse 2, iyon ay 11 araw na lakbayin mula sa Horeb kung daran sa bundok ng Seir hanggang sa Kades Barnea. It mentioned the distant mountain Horeb hanggang Kades Barneas. Binanggit dito yung distansya mula sa bundok ng Horeb hanggang sa Kadesh Barnea. It says 11 days. 11 days journey. Sinabi dito na 11 araw na lakbayin. We think about it's Horeb hanggang Kades Barnea, right? 11 days journey. Originally the distance 264 kilometer. Yung layo ay 264 kilometro. But araw-araw, every day, they could walk around 24 kilometer. At araw-araw naglalakad sila ng halos 24 na kilometro. Because among the Israelites, there are many children, the older people. Dahil kabilang sa mga Israelita, merong mga bata at may mga matatanda. They can walk around 24 kilometer per day. Kaya kada araw ay naglalakad sila ng 24 na That's kilometro. why it takes 11 days. Kaya ito ay tumagal ng 11 araw. It mention about it, right? Verse 2. Kaya binanggit ito sa verse 2. But why here mention the distance 11 days? Pero bakit binanggit dito yung distansyang 11 araw? Here, the Kadesh Barnea is an important place. Dito yung Kadesh Barnea ay mahalagang lugar. 40 years ago,
Israelite, they sent spies to Canaan, the land of Canaan. 40 taon na yung nakalipas, yung mga Israelita ay nagpadala ng espiya doon sa lupain ng Kanaan. In this place, Kadesh Barnea. Sa lugar na ito, sa Kadesh Barnea. But what's their response? Kaya ano yung naging kanilang tugon? Except Caleb, Joshua, 10 people, their response, was a complaint to God. Maliban kay Caleb at Joshua, yung ibang tao ay nagreklamo sa Diyos. They complain, we would die before we enter Canaan. Nagreklamo sila, sinabi na tayo ay mamatay pag pumasok tayo sa Kanaan. Because in Canaan, it's a very strong, fortified city. Dahil yung Kanaan ay matibay na lungsod. And also there is Anakim, the giant. Meron doong Anakim na higante. We would die. Tayo ay mamamatay. They complain, right? Kaya nagreklamo sila. Even though God promised the land of Canaan, right? Kahit na ipinangako na ng Diyos yung lupain ng Kanaan. They didn't believe God's promise. Hindi sila naniwala sa pangako ng Diyos. Because of their disobedience, unbelief, they couldn't enter Canaan directly. Dahil sa kanilang pagsuway at hindi paniniwala, hindi sila agad direktang pumasok ng Kanaan. They have to wander the wilderness for 40 years. Sila ay naging palaboy-laboy doon sa ilang sa loob ng 40 taon. 40 years, right? And then they return again here. Pagkatapos muli silang bumalik dito. But from Kadesh Barnea, the Canaan, the land of Canaan, the south, the most south area, there is one place, Beer-Seba. Pero sa pinakatimog na bahagi ng Kanaan, meron doong lugar na tinatawag na Beer-Seba. Beer-Seba. But this distance from Kadesh Barnea, Beer-Seba, the southeast area of Canaan, 80 kilometer. Yung distansya ng mula Beer-Seba hanggang Kadesh Barnea, yung pinakatimog na bahagi ng Kanaan ay 80 kilometer. It just around takes 4 days journey. Ito ay abot lamang ng 4 na araw na lakbayin. What do you mean? Anong ibig sabihin? Originally, Israelite could enter Canaan just for 4 days. Sa katunayan, pwedeng pumasok yung mga Israelita sa Kanaan sa loob ng 4 na araw. Right? We can say that it's a shortcut. Masabi natin na ito ay shortcut. You know, shortcut, right? They have a shortcut 4 days. Meron silang shortcut na 4 na araw. But because of their disobedience, Pero dahil sa kanilang pagsuway, because of their unbelief, dahil sa hindi nila paniniwala, they wander the wilderness 40 years. nagpalaboy-laboy sila sa ilang ng 40 taon. How long they wasted the time. Gaano katagal yung sinayang nilang oras? Right? Yeah. So that's why verse 2, it mentioned the distance. For 11 days journey. Kaya sa verse 2, binanggit yung distansya na 11 araw na lakbayin. Ang bansang Israel ay gumala-gala sa ilang sa loob ng 40 taon sa isang distansya na ilang araw lang ang lakaran. Pagaman nasa harap na nila ang lupain ng Kanaan. Mayroon din tayong shortcut. Shortcut sa pananampalataya. Shortcut ng pananampalataya. Ngunit dahil sa ating kawalan ng pananampalataya, hindi tayo makadaan sa shortcut at maaaring malihis tayo. Yeah. Sa ating Christian life, mayroon tayong shortcut sa pananampalataya, ngunit madalas tayong gumagala-gala, lumilihis at nag-aksaya ng maraming oras. Yeah. Tama po ba?
So, some Christian, right? They go to shortcut. Kaya may ilang mga Kristiyano dumadaan doon sa shortcut. But some Christian, they wandered their Christian life like Israelite, 40 years. Pero may ilang Kristiyano na nagpapagala-gala sa kanilang buong mga Kristiyano na gaya sa mga Israelita. They don't go to shortcut. Hindi sila dumadaan sa shortcut. Yeah. Pag-isipan natin kung paano tayo makakaiwas sa pag-aksaya ng oras sa landas ng mahalagang pananampalataya at makapunta sa syokan ng pananampalataya. Okay po? Anong uri ng kawalang pananampalataya ang humahadarang sa atin para tahakin ang syokan ng pananampalataya? Pag-isipan natin. Una, ang paglereklamo ay humahadarang sa atin para tahakin ang syokan ng pananampalataya. Pagreklamo. Ang kawalang pananampalataya ng sambayan ng Israel ay kasalanang pagreklamo. Buksan mo ang Biblia, Numbers 14. Bilang chapter 14. Number 14, verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3. Bilang chapter 14, verse 1 hanggang 3. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang buong kapulungan ay sumigaw ng malakas at ang taong bayan ay umiyak ng gabing iyon. At nagreklamo ang lahat ng mga anak ni Israel laban kina Moises at Aaron. Sinabi sa kanila ng buong sambahayan, namatay na sana tayo sa lupain ng Egypto o kaya namatay na sana tayo sa ilang na ito. Bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito upang tayo bumagsak sa tabak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging biktima. Hindi ba mas mabuti para sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? Yeah, it happened this time, 40 years ago, right? Nangyari ito dito sa lugar na ito. Yeah, after Israel heard the report of the spy, they complained. Pagkatapos marinig ng mga Israelita yung pahayag ng mga espiya, sila ay nagreklamo. Right? Verse 2, right? Nagreklamo ang lahat ng mga anak ni Israel laban kay kina Moses at Aaron, lahat except Joshua, Caleb, right? Maliban kay Josue at Caleb. So only, right? Caleb and Joshua enter Canaan with the arrival. Kaya tanging si Josue at Caleb lang yung nakapasok sa Kanaan ng buhay. Right? All other, they were destroyed in the wilderness. At yung iba ay nawasak doon sa ilang. Sinabi nila, verse 3, right? Bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito upang tayo'y bumagsak sa tabak? Right? Usually when we complain, what we say? Kadalasan pag nagrereklamo tayo, anong sinasabi natin? What do you say? What we use the word? First word? Anong salita yung una nating ginagamit? Bakit? Bakit kagaya ito? Bakit you like that? Bakit? Even church like that? Bakit, right? Yeah. Ang mga reklamo ng mga Israelita ay katumbas ng paghamak sa Diyos. Ito ay malaking kasalanan. Verse 22, chapter 14, number 14, 22 and 23. Chapter 14, 22 and 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. Wala sa mga taong iyon na nakakita ng aking kalwalhatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang. Ngunit tinukso pa rin ako nitong makasampung ulit at hindi dininig ang aking tinig. Ang makakakita sa lupain na aking ipinangako sa kanilang mga ninuno at walang sino man sa kanila na humamak sa akin ang makakakita nito. Verse 23, right? At
walang sinuman sa kanila na humamagsakin. Ang makakakita nito, complain is like despising God. Kaya yung pagreklamo ay gaya ng paghamak sa Diyos. Ang pagreklamo ay isang malaking kasalanan na nagtutulot sa atin na umiko sa syok ng pananampalataya. Malaking kasalanan. Buksan mo ang Biblia, 1 Corinto chapter 10. 1 Corinto chapter 10. 1 Corinto chapter 10, verse 10 and 11. 10 and 11. 1 Corinto chapter 10, 10 and 11. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag din kayong magbulong-bulungan, gaya ng ilan na nagbubulong-bulungan, at sila'y pinuksa ng tagapuksa. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa, at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Huwag din kayong mabulang-bulangan, kaya ng ilan na nagbulungan. At sila pinuksa ng tagapuksa, right? Because of their complaint, right? They were destroyed. They were destroyed in the wilderness, right? Dahil sa kanilang pagreklamo, sila ay winasak doon sa ilang. So, kaya ang pagreklamo ay maaaring magdulot ng pagkatisod sa pananampalataya. Minsan kung nakikita na ang mga taong nagreklamo sa mali na bagay ay sa huli ay nagreklamo rin sa simbahan at umaalis dito. So it's true, right? If we continue complain, especially in church, someday, I saw many times, someday they disappear in church. Pero ito'y totoo. Kung yung patuloy na nagrereklamo sa church, balang araw sila ay mawawala sa church. Sa huli, ito ay pag-ikot sa syok ng pananampalataya. Tama po ba? They wonder. They leave a church. They wonder this world, right? Umalis sila sa church at nagpagala-gala sa mundong ito. They cannot go to shortcut ng pananampalataya. Hindi sila makapasok sa shortcut ng pananampalataya. Ang pagreklamo ay nakakahawa sa ibang tao. Tama po ba? Nakakahawa sa ibang tao. Ang nakarinig ng reklamo ay nakakaroon din ng parehong damdamin. Ito ay nagsasanhi rin sa ibang tao na magkagawa ng kasalanang pagreklamo. Tama po ba? If somebody always complain, you always hear complain. Kung lagi mo narinig yung isang tao na lagi nagrereklamo, You are affected. naapektuhan ka. You also complain together. Kaya ikaw rin ay magrereklamo na. You commit the same sin, right? Nakakagawa ka ng parehong kasalanan. Ano ang dahilan ng pagreklamo? Una, kapag nakalimutan ng biyaya, noong nakaraan, nagsisimula ang pagreklamo. Nakalimutan ng bayan ng Israel ang biyaya ng Diyos na kanilang iniligtas mula sa Egypto. Tama ba? God saved the Israelites from Egypt, right? Niligtas ng Diyos yung mga Israelita mula sa Ehipto. But when they entered to Canaan, they forgot God's salvation. Pero nung makapasok sila sa ilang, nakalimutan nila yung pagliligtas ng Diyos. Nakalimutan din natin ang biyaya ng Panginoon, ating iniligtas, at kapag
nakaranas tayo ng mahirap na paghihirap, nagsisimula tayong magreklamo. Ano ba? After salvation, we can have many problem, difficulties. Pagkatapos ng kaligtasan, meron tayong mga problema at kahirapan. Sometimes we have a financial difficulty, Minsan nagkaroon tayo ng problema sa pera. or even we can have a health difficulty condition. O may kahirapan tayo sa kalusugan. Yeah. Then we forgot the grace of God. Pagkatapos nakakalimutan natin yung biyaya ng Diyos. Then we complain. At tayo ay nagre-reklamo. Why it happened? Bakit ito Why nangyari? this situation happened? Bakit yung kalagayang ito nangyari? Yeah. In the Bible, Apostle Paul, right? Apostle Paul, he also had a disease. Sa Biblia po, si Apostol Pablo ay nagkaroon din ng sakit. Yeah, because of his disease, he had suffer. In preaching the gospel. Dahil sa kanyang sakit, nagkaroon siya ng kahirapan sa pangaral ng Ebanghelyo. That's why he asked to God Kaya humiling siya sa Diyos to remove his disease. para alisin yung kanyang sakit. Right? Yeah. But what God did? Pero anong ginawa ng Diyos? Buksan mo ang Biblia, ikalawang Korinto 12, ikalawang Korinto chapter 12, 7 hanggang 9, ikalawang Korinto 12, 7 hanggang 9. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag malaki ng labis. Verse 9 hanggang 9. Verse 8 po, 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin, subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan, ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Yeah, what's God's response? Ano yung naging tugon ng Diyos? God didn't hear his disease, right? Hindi pinagaling ng Diyos yung kanyang sakit. Sinabi ng Panginoon, verse 9, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapat na sa iyo. It's enough. My grace, you already received my grace. It's enough. Tumanggap ka ng biyaya, sapat na ito. Right? Even his disease was not here, it's enough. Kaya kahit di gumaling yung kanyang sakit, sapat na ito. Right? We received already amazing grace of God. Tayo ay tumanggap na ng dakilang biyaya ng Diyos. Originally, we are sinners who cannot help going to hell. Sa katunayan tayo mga makasalanan na walang magagawa kundi ang pumunta sa By impyerno. grace of God, now we can go to heaven. Pero sa biyaya ng Diyos, ngayon ay pupunta tayo sa langit. We receive this grace, right? Tumanggap tayo ng ganitong biyaya, di ba? It's enough. It's enough. Ito ay sapat na. Even though we suffer many affliction in this world, Kahit na dumaranas tayo ng maraming kapighatian sa even mundong though ito, our disease is not healed, kahit na yung sakit natin hindi gumagaling, the grace what we receive until now, it's enough. Right? yung biyayang tinanggap natin hanggang ngayon, sapat na ito. That's why we shouldn't complain whatever situation we are. Kaya huwag right? tayong magreklamo sa anumang sitwasyon naroon tayo. Yeah. Kapag hindi natin naisip ang mga pagpapalang darating, tayo'y nakakaroon ng magreklamo. Hindi naisip ng bayan ng Israel ang mga pagpapala at kaluwalhatiang naghihintay sa kanila sa lupang kanan. Matapos nilang matawid ang ilang. Tama ba? Yeah. If they pass through the wilderness, in the end, they can enter the land of promise. Kung makalagpas sila doon sa ilang, sila ay makakarating doon sa lupang pangako. But they didn't look at Canaan. Pero hindi sila tumingin sa Kanaan. They just focus on their current situation. Nakatuon lamang sila sa kanilang kasalukuyang kalagayan. That's why they complain. Kaya sila ay nagreklamo. Kaya rin ito, kapag hindi natin inisip ang kaluwalhatiang darating
pagkatapos ng ating kasalukuyang pagdurusa, tayo'y magreklamo sa hinanakit. Ano ba? So, after operation, right, God prepared the real blessing. Kaya pagtapos ng kapighatian, inihanda ng Diyos yung tunay na pagpapala. We will suffer a lot of oppression while we are living in this world. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, dumaranas tayo ng maraming kapighatian. But after death, we will go to heaven, right? Pero pagtapos ng kamatayan, tayo ay pupunta sa langit. God prepared eternal heaven for us. Inihanda ng Diyos yung walang hanggang langit para sa atin. It's eternal glory, right? Ito yung walang hanggang kalwalhatian. We have to look at it, right? Kaya Eternal. dapat tayong tumingin doon. Then we will not complain, even though we have many problems in this world, right? Habang hindi tayo magreklamo, kahit na marami tayong problema sa mundong ito. Ang taong nagreklamo sa mga sandaling ito ay nag-ikot sa syokon ng pananampalataya. Kagaya ng ang mga Israelita. Okay po? Naintindihan niyo po? Yeah. So, if you don't complain, whatever situation you are, you can go to shortcut. Kaya kung hindi ka magreklamo sa anumang sitwasyong meron ka, ikaw ay dadaan doon sa shortcut. Shortcut ng pananampalataya. Okay po? Pangalawa, ang hindi paglalapit sa Panginoon at ang pagsunod sa sariling paraan ay pag-ikot sa shortcut ng pananampalataya. Nang maligtas tayo, direktang lumapit tayo kay Kristo upang makuha ang kaligtasan. Tama ba? May mga taong hindi lumalapit sa Panginoon at naghanap sa ibang relihiyon, kaya nasasayang ang maraming oras. Halimbawa sa Biblia, Marko chapter 5, Marcos chapter 5. Pag-isipan natin isang babae, chapter 5, 25 hanggang 29. Marcos chapter 5, 25 hanggang 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. May isang babae na 12 taon nang dinudugo at lubhang naghirap na sa maraming manggagamot. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling ni kauntiman, kundi lalo pang lumubha. Narinig niya ang tungkol kay Jesus, lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Kaagad napigil ang kanyang pagdurugo at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa malubha niyang sakit. Verse 25, may isang babae na 12 taon nang tinudugo. May sakit. Right? May sakit. May problema, 26, at lupang naghirap nasa maraming manggagamot. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling ni kauntiman, kundi lalo pang lumubha. She wanted to heal her disease, right? Gusto niyang gumaling yung kanyang sakit. That's why she visited many physician. Kaya pumunta na siya sa maraming manggagamot. But nobody healed her disease, right? Pero walang nakapagpagaling ng kanyang sakit. That's why she spent all her money Kaya nagugol niya na lahat ng kanyang pera. already because it's already 12 years. Dahil 12 taon na yung nakalipas. But her condition, rather than be better, become worse. Pero yung sakit niya, imbis na gumaling, lumala pa. Right? Yeah. But at the time, she heard about Jesus. Pero sa panahon yun, narinig niya yung tungkol kay Jesus. Yeah. She knew who Jesus is. Nalaman niya kung sino si Jesus. Yeah. 27, right? Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Yeah.
tungkol kay Jesus. Pagkatapos, ano ang mahalaga? Lumapit siya sa karamihan sa likuran niya. Lumapit siya. Right? Many people at the time, right? Many people maybe heard about Jesus Christ, Sa panahon yun, marahil maraming tao yung narinig yung tungkol kay Jesus. but not, very few came to Jesus, right? Pero hindi kakaunti yung lumapit kay Jesus. She came to Jesus, right? Siya ay lumapit kay Jesus. Not only she heard about Jesus, she came to Jesus. Hindi lamang niya narinig yung tungkol kay Jesus, kundi lumapit din siya kay Jesus. Then Jesus, right, healed her disease. Pagkatapos pinagaling ni Jesus yung kanyang sakit. 29, kaagad napigil ang kanyang pagdurugo. Tama? All her problem was solved Nalutas lahat niyang problema when she came to Jesus. nung lumapit siya kay Jesus. She tried to solve her disease by her own way. Sinubukan niyang pagalingin yung sakit niya sa pamagitan ng kanyang sariling paraan. Nothing happened. Walang nangyari. Become worse. Mas lumala pa. But when she came to Jesus, all her problem was solved. Pero nung lumapit siya kay Jesus, lahat ng problema niya ay nalutas. Matapos sa maligtas, kailangan pa ring lumapit ng direkta kay Kristo. Kung hindi tayo lalapit sa Panginoon at maghanap ng makataong paraan, mauwi lamang ito sa aksaya ng panahon. Aksaya ng panahon. Pagkatapos sumaligtas, kapag may mga problema hindi malutas, hindi natin dapat itong ayusin ayon sa sarili nating kaisipan, kundi dapat tayong lumapit sa Panginoon. Dapat tayong lumapit sa Panginoon. Ang paglapit sa Panginoon ay ang pagtatanong sa Kanya muna at pagtitiwala sa Kanya. Buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 3, verse 5 and 6. Kaikan chapter 3, 5 and 6. Chapter 3, 5 and 6. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Verse 5, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. After salvation, what do you trust in? Pagkatapos ng kaligtasan, kanino ka nagtitiwala? You still trust in you? Nagtitiwala ka pa rin ba sa sarili mo? You still trust in somebody? Nagtitiwala ka pa rin ba sa ibang tao? Huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Right? Verse 6, sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin. It means, whatever you do, ask to God first. Ibig sabihin, anumang iyong ginagawa, itanong mo muna sa Diyos. Ask to God. Let's come to the Lord. Yan yung paglapit sa Panginoon. At itutuwid niya ang iyong mga landas. Right? At ang paglapit sa Panginoon ay ang pagpabalik sa simbahan. May ilang taon na lumalayo sa iglesia at kahit naharap sila sa maraming pagsubok sa mundo, patuloy pa rin silang sumusunod sa sarili nilang paraan sa halip na bumalik sa simbahan. Ito'y malinaw na aksaya ng panahon. Kailangan agarang magbalik loob sa Panginoon. Some Christian, right, when they have some problem, they stop their Christian life. May mga Kristiyano na kapag nagkaroon ng problema, tumitigil sa kanilang pamumuhay Kristiyano. Because of this problem, I cannot continue my Christian life.
Dahil sa problemang ito, hindi ko mapagpapatuloy yung aking pamumuhay Kristiyano. I cannot go to church. Hindi na ako makakapunta ng church. After this problem is solved, I will return to church. Pero pagtapos kong malutas yung problema, babalik ako sa church. The problem can be solved. Malulutas ba yung problema? Problem will be worse. Mas lalala pa yung problema. Return to church muna. Bumalik muna sa church. Then God's side, God can solve the problem. At sa panig ng Diyos, lulutasin ng Diyos yung problema. Yeah. Kapag tayo'y lumapit sa Panginoon, makakamtan natin ang kanyang tamang pagkabay. Pagkabay, right? Kung wala ang pagkabay ng Diyos, kahit kaano pa tayo magsumikap sa sarili nating paraan, hindi kailanman malulutas ang ating mga problema. Last time we learned awit 127, verse 1, right? Nakaraan, pinag-aralan natin yung awit 127 verse 1. Right? Malibang ang Panginoon ng magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo dito ay walang kabuluang nagpapagod. Tama ba? Ang Kristiyanong unang lumalapit sa Panginoon at tumatanggap ng kanyang pagkabay ay hindi pag-ikot sa syokon ng pananampalataya. So, when you have some problem, come to the Lord first. Kaya kung meron kang problema, lumapit ka muna sa Panginoon. Then you can go syokon ng pananampalataya. Pagkatapos malaman mo yung shortcut ng pananampalataya. Okay po. At pangatlo, kapag hindi mo pinapanatili ang iyong position, hindi ka makakapunta sa isang syokon ng pananampalataya. Madalas, pagkatapos sa maligtas, sinasayang natin ang oras dahil hindi natin pinangangalagaan ang ating position. Unang Korinto chapter 7, buksan mo ang Biblia. Unang Korinto chapter 7, 20. Basahin po. Unang Korinto chapter 7, 20. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. When you are saved, you are called. You are already called by God. Nung ikaw ay naligtas, ikaw ay tinawag ng Diyos. That's why when you are saved, you have your position. Kaya nung naligtas ka, ikaw ay nagkaroon ng posisyon. It's you have a physical position. Meron kang physical na kalagayan. Physical position in the house, Sa bahay, in the school, sa paaralan, in the sa workplace. pinagtatrabahuhan. You have your physical position, right? Meron kang physical na kalagayan. And also you have a spiritual position. At meron ka rin spiritual na kalagayan. Ano po? You have a spiritual position in church. Meron kang spiritual na kalagayan sa loob ng church. So you have to keep your position after salvation. Kaya pagtapos ng kaligtasan, dapat mong panatilihin yung posisyon mo. Matapos sa maligtas, hindi dapat basta-basta tumigil sa trabaho kahit mahirap ito. Sometimes, right, you can stop your work because it's so difficult. Minsan tumitigil ka sa trabaho mo dahil mahirap. But there is the reason why God saved you in that workplace. Pero may dahilan kung bakit iniligtas ka ng Diyos sa lugar ng pinagtatrabahuan. Until God move your position, you have to keep your position. Hanggang sa ilipat ka ng Diyos sa posisyon mo, panatilihin mo yung posisyon mo. Even though it's difficult. Kahit na ito ay mahirap. At ang estudyante ay hindi dapat maging tamad sa pag-aral. Pag-aral. Estudyante. Ayaw study, right? Tama? Siyempre, lahat estudyante ayaw
Study. Yeah. But student, your position is study. Pero yung mga estudyante, yung posisyon nyo ay pag-aaral. Yeah. You have to diligent in your study. Kailangan na maging masipag kayo sa inyong pag-aaral. That's keeping the position. Yan yung pananatili sa posisyon. Kung ang isang may bahay, right, the sister, right, ay pabaya sa gawaing bahay. Maraming maantala ang evangelism ng kanyang asawa. So, housewife, right, you have to also do your best housework. Kaya sa mga may bahay, gawin nyo yung makakaya nyo na gawin yung gawain sa bahay. Yeah, that's your position. Yan yung posisyon nyo. But if you neglect, it will delay evangelism of your husband. Pero kung iaantala ninyo, kung magiging tamad kayo, paantala yung kaligtasan ng inyong asawa. At ang taong mataas sa simbahan ay hindi nanatili sa kanyang tamang posisyon. Si Anghel Lucifer ay naging Satanas. Right? Alam mo? Right? Naging Satanas. Dahil hindi niya pinanatili ang kanyang posisyon. Jude chapter 1. Judas chapter 1. Jude chapter 1. Bago Revelation. Bago po yung Apokalipsis. Jude chapter 1:6. Chapter 1:6. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, hindi iniwan ang kanilang sariling tirahan, ay iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghukom sa dakilang araw. Ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, right? Kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan, they didn't keep their position. Hindi nila napanatili yung kanilang posisyon. The most beautiful angel Lucifer became Satanas Kaya yung pinakamagandang anghel na si Lucifer naging Satanas. because of pride. Dahil sa pagmamalaki. Maaari rin nating hindi panatilihin ang ating posisyon dahil sa pangmamataas. May kanya-kanya tayong posisyon sa loob ng simbahan. Kailangan nating kumilos ng may may kayusan sa church. Tama. Kailangan nating kumilos ng may kaayusan. Kung hindi, maraming problema ang lilitaw at dahil dito ay maaari tayong madapa. Ang pagiging mataas ay nangangahulugan, ikaw ay nasa mataas na posisyon. Ang natitira na lang ay ang bumaba. Ang pangmamataas ay parang pagsakay sa lobo na umaakyat sa langit. Naintindihan? Lobo? Balloon, tama? Yeah. You go up to sky with the balloon. Aakyat ka sa mga ulap sa pamagitan ng lobo. What will happen? Anong mangyari? As much as you go high, you are more dangerous, right? Habang pataas ka ng pataas, ikaw ay nasa panganib. Pride, like that. Ito po yung pagmamataas. Pride, going up. Yung pagmamataas, pataas ng What will pataas. happen in the end? Anong mangyari sa huli? Fall down. Ikaw ay babagsak. Very dangerous. Napakamapanganib. Kaikan 16. Kawikaan po, chapter 16. 16 verse 18. 16 verse 18. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal.
pangmamatay nauna sa kapahamakan. Ang mapangmataas na tao ay makakaranas ng pagtaos sa pananampalataya. Sa huli, aksaya lang siya ng maraming oras. Ang mapangmataas na tao na hindi nananatili sa kanyang posisyon ay lubos na lilihis sa shock ng pananampalataya. But on the contrary, right? If you are humble, you can go shock ng pananampalataya. Pero sa kabaligtaran, kung magiging mapagpakumbaba ka, ikaw ay makakadaan doon sa shortcut ng pananampalataya. Okay po. At pangapat, maaaring malihis sa shock ng pananampalataya dahil sa kawalan ng pagtitis. Kawalan ng pagtitis. Ibinibigay ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa pamagitan ng paghihintay. Ngunit dahil hindi tayo makapaghintay, maaari tayong lumihis sa shock ng pananampalataya. Buksan mo ang Biblia, Isaiah 30. Isaías po, chapter 30. Isaiah 30, verse 18. Isaiah 30, verse 18. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't naghihintay ang Panginoon na maging mapagbiyaya sa inyo, kaya't siya'y babangon upang magpakita ng habag sa inyo. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng katarungan, mapapalad ang lahat ng naghihintay sa Kanya. Naghihintay ang Panginoon. Bakit? Na maging mapagpiyaya sa inyo. Right? Ang Diyos ay kayang ibigay ang lahat ng bagay ng agaran. Tama? Unit, siya ang nagbibigay ng mabubuting bagay sa pangitan ng paghihintay. Ito ay matatawag na prinsipyo ng pananampalataya. Right? Don't expect God's grace to get immediately. Kaya huwag mong asahan na makukuha mo agad yung biyaya ng Diyos. If you receive God's grace, you receive some grace, maybe it's not related to God's grace sometimes. Kung agad kang tumatanggap ng biyaya, minsan wala itong kinalaman sa biyaya ng God Diyos. allow His grace with a long time waiting. Pinapahintulot ng Diyos yung kanyang biyaya sa matagal na To paghihintay. get the God's grace our side, we have to also wait. Kaya para makuha yung biyaya ng Diyos, sa panig natin dapat din tayong maghintay. Tama? Verse 18, verse 18. Mapapalado ang lahat ng naghihintay sa Kanya. Right? But the problem, many Christians don't receive a grace because they don't wait. Pero yung problema, mayroong mga Kristiyano na hindi sila tumatanggap ng biyaya dahil hindi sila naghihintay. Ang lahat ng biyaya mula sa Diyos ay natatanggap sa pamagitan ng matiyagang paghihintay. Halimbawa, nanay, have a pregnant sometime, right? Have a pregnant, nanay. Halimbawa, yung nanay ay buntis. After pregnancy, is it possible to deliver baby immediately? Pagkatapos ng mabuntis, pwede ba na ipanganak niya agad yung baby? It's easy, right? If we deliver baby after pregnant immediately, it's very easy to mom, right? Mas madali para sa ina na pagtapos mo mabuntis ay manganak agad. But how long does it take to deliver, until deliver? Pero gaano katagal yung ginugugol bago ito may panganak? 9 months, tama? 9 na buwan po. Matagal oras. At, mahirap. Tama ba? Yeah. But when baby is born,
masaya, masaya. Pero Tama? pag may panganak na yung baby, masaya. Baby is God's grace, right? Yung baby ay biyaya ng Diyos. We have to wait 9 months to deliver baby. Kailangan maghintay ng 9 na buwan para maisilang yung sanggol. We plant a mango tree. Tatanim tayo ng puno ng mangga. Can you get the fruit immediately? Makakuha ka ba agad ng bunga? The mango tree, I explained before church. I was in Caloocan Church. I could plant a mango tree in church. Naranasan ko dati doon sa Caloocan Church, nagtanim ako ng puno ng mangga. Yeah. It took 3 years until bear first fruit. Gumugol ito ng 3 taon bago mamunga ng unang bunga. Yeah. Right, all the tree, right? It takes long to get the fruit. Kaya lahat ng puno, matagal na panahon bago magbunga. Meron good wood, lumber, right? Merong mabuting kahoy. How long does it take to get the good wood like this? Gaano katagal yung ginugol para makuha ng ganito kabuting kahoy? Sometimes some wood, right? It takes several decades. Minsan, kailangan gumugol ng ilang dekada yung mga puno. You need to wait, right? Kailangan maghintay. You know, the bamboo tree also make a flower. Alam niyo po ba na yung puno ng bamboo ay namumulaklak din? How long does it take to blossom the flower? Gaano katagal yung ginugugol bago mamukadkad yung bulaklak? Some bamboo tree, it takes 100 years. Yung ilang bamboo tree, gumugugol ng 100 taon. You need to wait to blossom 100 years. Kailangan maghintay ng 100 taon bago mamulaklak. In the Bible, David, he was anointed as a king, right? Sa Biblia, si David ay tinalaga bilang maging But hari. after he was anointed, he didn't become king of Israel immediately, right? Pero pagtapos siyang may talaga bilang hari, hindi siya agad naging hari ng Israel. He had to wait almost 20 years. Kailangan niya maghintay ng halos 20 taon. Then he finally became the king of Israel, right? Pagkatapos siya ay naging hari na ng Israel. Si Abraham received God's promise, 75 years old. Si Abraham, 75 years old siya nung tinanggap yung pangako ng Diyos. But when he became 100 years old, finally he got the son, Isaac. Pero nung 100 taon na siya, ay nakuha niya yung kanyang anak na si Isaac. Need to wait. Kailangan maghintay. Ito ay prinsipyo ng pananampalataya. May biyaya sa mga naghihintay, ngunit bakit hindi tayo makapaghintay? Bakit? Especially our time, more difficult to wait than before. Lalong higit sa panahon natin, mas mahirap maghintay. We are so familiar. We are not familiar waiting. Hindi kayo pamilyar sa paghintay. Even our time, right? We like instant food. Lalong higit sa panahon natin, gustong-gusto natin yung mga instant food. Instant food, no need to wait, right? Mga instant food, di na kailangan maghintay. Pizza, hamburger, something like that. So, especially, do you know the Korean people have a nickname? Yung mga Korean people din, mga tao sa Korea, meron silang nickname. When foreigner look at Korean, they say some word. Do you know what they say? Kapag yung mga foreigner nakita yung mga Korean, ano sinasabi nila? They say, pali-pali. Alam mo, pali-pali? Pale-pale. You don't know? Korean word, pali-pali. Sa Korea, may salitang pale-pale. I thought you know because it's a very famous Korean word. Ito ay You don't sikat know? na salita sa Korea. Pali-pali means, hurry. Ibig sabihin ng pale-pale, bilisan mo. Don't be bilis, late, bilis. pali-pali. Hurry. Naintindihan? Yeah. Because Korean people character, they want to pali-pali. Hurry. Dahil yung katangian ng mga tao sa Korea, gusto nila ng mabilis. That's why Korean people mahirap waiting. Kaya sa mga tao sa Korea, mahirap maghintay. But compared with the Korean, Filipino much better. Pero kumpara sa Korea, mas mabuti yung mga Pilipino. Filipino, wait very well. Yung mga Pilipino ay naghihintay ng That's mabuti. why even in the bank, the long line. Kaya kahit sa bangko, mahaba yung pila. That's why Korean people look at long line. They don't wait.
Kaya kapag nakita yung mga Koreano ng mahabang pila, hindi sila naghihintay. Next time, walang lane, I will come again. Sa sunod, hindi na ako malate, pupunta ako ulit. But Filipino, right? They wait very well, right? Pero yung mga Pilipino, naghihintay silang matyaga. It's a good. Yeah, it's a good in our Christian life. Kaya mabuti yun sa ating buhay Kristiyano. Anyway, sa pananampalataya, ang paghihintay ay hindi kailanman nangangahulugan paghuli o pagbagal. Yeah. Waiting does not going late. Yung paghihintay ay hindi pag-antala. May halimbawa, kagaya ito. There was two boat. Meron dalawang bangka. There is a goal here. Goal. They compete. Which boat arrive early here? Goal. The other side. Sila ay magpapaligsahan kung sino yung mabilis na makarating dun sa kabilang bahagi. They start together, right? Sabay silang nagsimula. But one boat use the alam mo ba? It is called low boat, low. Yung isang bangka gumamit siya ng sagwan. Yung anong Tagalog? Sagwan. Yeah, low boat, right? Yeah, start. Try best. Nagsimula siya. But the other boat does not start. Pero yung kabilang bangka, hindi siya nagsisimula. Oh, what? That's why this boat, I will win. Kaya inisip ng bangkang ito, mananalo ako. What this boat? Making, yes, the sail, sailboat. Pero isang bangka, gumamit siya ng layag. Alam mo ba? Yeah, can receive the wind, right? Tatanggap ito ng hangin. naintindihan? Yeah, this boat almost arrive here. Kaya yung bangkang ito, halos makarating na. I will win. Mananalo ako. But suddenly, that's why. Alright. Pero bigla na lang yung isang bangka, nakarating. naintindihan? Yeah. Waiting is like building the sail. Kaya yung paghintay ay gaya ng pagtatayo ng layag. It is not delaying, late. Hindi ito pag-aantala. Yeah. So in our Christian life, we need to wait God's time. Kaya sa buhay Kristiyano natin, dapat nating hintayin yung oras ng But Diyos. when God's time comes, God help us, right? Pero pag dumating na yung oras ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos. God works, right? Kikilos ang Diyos. Then we can do anything. Pagkatapos magagawa natin ng anumang bagay. That's important. Yan po yung mahalaga. Yeah. Bakit hindi tayo magkapaghintay? Dahil hindi ka nanampalataya at tanging ang realidad lang ang inyong tinitingnan. May halimbawa, buksan mo ang Biblia, unang Samuel chapter 13. Unang Samuel chapter 13 verse 8 hanggang 12. Chapter 13, 8 hanggang 12. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Siya'y naghintay ng 7 araw ayon sa panahong itinakda ni Samuel, ngunit si Samuel ay hindi dumating sa Gilgal. At ang taong bayan ay nagsimulang humiwalay kay Saul. Kaya't sinabi ni Saul, dalhin dito sa akin ang handog na susunugin at ang handog pangkapayapaan. At kanyang inialay ang handog na sinusunog. Pagkatapos niyang maialay ang handog na sinusunog, si Samuel ay dumating, lumabas si Saul upang salubungin siya at batiin. Sinabi ni Samuel, anong ginagawa mo? At sinabi ni Saul, nang aking makita na ang taong bayan ay umihiwalay sa akin at hindi ka dumating sa loob ng mga takdang araw at ang mga Filisteo ay nagkatipon sa Mikmas, ay aking sinabi, ngayon lulusungin ko ang mga Filisteo sa Gilgal at hindi ko pa nahihingi ang biyaya ng Panginoon. Kaya't pinilit ko ang aking sarili at inialay ko ang handog na sinusunog. It says about Saul, first King Saul, didn't wait until the end. Sinasabi dito na yung patungkol sa unang haring si Saul,
hindi siya naghintay hanggang sa huli. He had to wait until priest Samuel come there to offer burnt offering. Kailangan niya maghintay hanggang sa dumating si paring Samuel para maghandog ng alay na sinusunog. Because it is not allowed. King offered the burnt offering. by Dahil hindi himself. pinapahintulutan na yung hari yung mag-aalay ng handog na sinusunog. He had to wait until Samuel come there. Kailangan niya maghintay hanggang dumating si Samuel. But it said, right? Verse 8, siya ay naghintay ng 7 araw. 7 araw. Because Samuel promised, 7 days I will come back. Dahil nangako si Samuel, paglipas ng 7 araw, babalik ako. He thought, I waited 7 days. Kaya inisip niya, naghintay na ako ng 7 araw. But he had to wait until Samuel come. Pero kailangan niya maghintay hanggang dumating si But Samuel. he look at the situation. Pero tiningnan niya yung sitwasyon. Because at that time, right, the Philistine, their enemy, invaded Israel. Dahil yung mga Pilistay, yung kanilang kaaway, sinasakop na yung Israel. That's why people scatter. Kaya nagkalat yung mga tao. He didn't wait until the end. Hindi sila nakapaghintay hanggang sa huli. It became great disobedience to God. Ito ay naging malaking pagsuway sa harap ng Diyos. Here, ang 7 araw ay tumutukoy sa limitasyon ng tao. Limitasyon ng tao. Tama? We can wait some situation, but we have a limitation. Minsan may mga sitwasyon na nakapaghintay tayo, pero merong limitasyon. I can wait until here. Makapaghintay lamang ako ng ganito. But after that, I cannot wait anymore. Pero pagtapos nun, hindi na ako makapaghintay. As a man, we have a limitation, right? Bilang tao, meron tayong limitasyon. Kaya pagkatapos nito, kailangan ang pananampalataya. Naintindihan niyo po? Kailangan ng pananampalataya. By man's limitation, we cannot wait until the end, right? Sa pamagitan ng limitasyon ng tao, hindi tayo makapaghintay hanggang sa huli. But if we have the faith, we can wait until the end, right? Pero kung meron tayong pananampalataya, makakapaghintay tayo hanggang sa The huli. important thing, Saul didn't have a faith, right? Dito po si Saul, wala siyang pananampalataya. That's why he couldn't wait until the end. Kaya hindi siya nakapaghintay hanggang sa huli. Hindi tayo makapaghintay dahil hindi tayo nagtataglay ng pananampalataya sa salita ng Diyos at tanging ang realidad lamang ang ating tinitingnan. Right? That's why we frequently say, I can wait until here, but for now, I cannot wait anymore. Kaya madalas natin sinasabi, hanggang dito lang ako makapaghintay, pero pagtapos hindi na ako makapaghintay. It is by faith. You don't have a faith. Ito yung nagpapatotoong wala kang pananampalataya. Dahil hindi agad sinasagot ang ating mga panalangin, hindi tayo magkapaghintay at sinisikap nating gawin ang mga bagay sa sarili nating paraan. Dahil hindi mabilis magbago ang puso ng taong pinangangalalan, taong evangelize, hindi tayo makapaghintay at madali tayong sumusuko. Tama po ba? We give up, right? Hindi tayo makapaghintay dahil mabilis nating nakalimutan ng mga gawa ng Diyos. Nakalimutan ng mga gawa ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, awit 106. Awit 106, verse 13. Awit 106, verse 13. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit agad nilang nalimutan ang kanyang mga gawa, hindi nila hinintay ang kanyang payo. Agad, right? Agad nilang nalimutan ng kanyang mga gawa. How many times Israelite, they experience God's work. Gaano karaming beses naranasan ng mga Israelita yung gawa ng Panginoon?
Subalit, agad nilang nalimutan ang kanyang mga gawa. Kaya, hindi nila hinintay ang kanyang payo. Right? Yeah. Madalas din nating mabilis na nakakalimutan ang mga pangako at gawa ng Diyos. Yeah. Pareho. Yeah. We are same like Israelite, right? Tayo ay pareho sa mga Israelita. Yeah. We also, how many times experience God's word? Maraming beses din nating naranasan yung gawa ng Diyos. When we have a difficulty, how many times we experience God's help? Kapag nasa kahirapan tayo, gaano karaming beses natin naranasan yung tulong ng Diyos? But we forgot soon. Pero agad natin itong nakakalimutan. Then we don't wait God's help. Pagkatapos hindi natin nahihintay yung tulong ng Then Diyos. we find our own way. At hinahanap natin yung ating sariling paraan. Kailangan nating maghintay ng may tiyaga hanggang sa huli. Hanggang sa huli. Buksan mo ang Biblia, Awi 40, Awi 40, Awi 40, Awi 41. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Matiyaga akong naghintay sa Panginoon, pumiling siya sa akin at pinakinggan ng aking daing. matiyaga akong naghintay sa Panginoon. Korean translation said, I waited and waited. I waited and waited. Dalawang beses. Sa salin sa Korea, sinabi dito na ako ay naghintay at naghintay. Not once, right? Hindi isang beses. It means I waited until the end. Ibig sabihin, naghintay ako hanggang sa huli. Mayroon ka bang kapatid sa pananampalataya na hindi pa rin nagbabago? Meron, right? Maghintay ka lang ng maghintay. Maghintay ka lang ng maghintay. Madalas nating nakikita na ang mga kapatid na ating hinintay ay nagiging matatag sa kanilang pananampalataya sa huli. Tama ba? How you are here now? Paano kayo napunta dito ngayon? After salvation, you also have many problem, mistake. Pagkatapos ng kaligtasan, marami rin kayong problema at pagkakamali. But other brothers and sisters waited for you. Pero ibang brothers at sisters, naghintay sa iyo. That's why you are here, right? Kaya nga nandito ka ngayon. They wait until you stand in the faith, right? Sila ay naghintay hanggang sa tumayo ka sa pananampalataya. Mayroon ka bang anak na pasaway? Meron? Pasaway? Maghintay ka lang ng maghintay. Palang araw, nagbabago rin sila. Mayroon ka bang panalangin na hindi pa nasasagot? Maghintay ka lang ng maghintay. Tiyang na sasagutin ang iyong panalangin. Tama ba? Because God hear all your prayer. Dahil naririnig ng Diyos ang lahat mong panalangin. Ang taong iyong pinangalalan pa ay matigas ang puso. Right? Maraming tao, matigas ang puso. Maghintay ka lang ng maghintay. Magbabago rin ang kanyang puso. Don't give up. Okay po? Huwag kang sumuko. Nahihirapan ka ba sa pagpili ng trabaho? Naghintay at patuloy tayong maghintay para sa panubay ng Diyos. God will lead you. Kung tayo ay naniniwala sa pangako ng Diyos at maghihintay hanggang sa huli, tiyang na makakaroon ng tugon mula sa Diyos. Ang taong maghihintay hanggang sa huli sa tugon ng Diyos ay hindi kailanman lilihis sa syokan ng pananampalataya.
So, as much as you wait well, you can go to shortcut ng pananampalataya. Kaya hanggang sa naghihintay kang mabuti, ikaw ay pupunta sa shortcut ng pananampalataya. The last, we don't have just shortly, one more mention. Kung hindi natin isasaalang-alang ang kalooban ng Diyos, tayo ay malilihis sa syoko ng pananampalataya. Dahil, sinabi ng Biblia, Kaikan chapter 19, Kaikan chapter 19, 21, Kaikan 19:21. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa puso ng isang tao, ang panukala ay marami. Ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Right? You can have many plan in your heart, right? Maaring magkaroon kang maraming plano sa iyong puso. But God's will only stand. Pero tanging yung layunin ng Diyos yung siyang mananatili. That's why you need to check yourself whether your plan coincide with God's will. Kaya suriin mo kung yung plano mo ba ay naayon sa kalooban ng Diyos. Hindi mahalaga ang sariling kagustuhan, ang kalooban ng Diyos ang tiyak na dapat matupad. Kailangan kumilos ang Diyos. Kano man tayo kasipang na gumawa ng isang bagay na walang kinalaman sa kaloob ng Diyos, kung hindi ito mula sa Kanya, walang anumang matutupad. Ang taong ganito ay lilihis sa syokon ng pananampalataya. Alam natin ang katotohanan ito, uni sa aktual na buhay, madalas nating inuuna ang ating sariling pag-isip kaysa sa kaloob ng Diyos. Kaya mahalagang malaman kung ano ang kaloob ng Diyos. Mahalagang mabuti ang pakilala sa kaloob ng Diyos. Minsan, maaaring magkaiba ang kaloob ng Diyos at kaloob ng tao. Tama po ba? Sa ating Christian life, madalas tayong kailangan gumawa ng mga decision. Right? We have to choose trabaho. Kailangan nating pumili ng trabaho. Some youth, someday you have to choose, decide the marriage. Mga kabataan, balang araw, magpapasya kayo sa pagpapakasal. You have to choose, sometimes you have to have a situation, you have to transfer house. May mga sitwasyon na kailangan yung lumipat ng bahay. Check first, what's the will of God? Suriin mo muna kung anong kalooban ng Diyos. And then, paano mo matutukoy ang kalooban ng Diyos? Unahin mong isaalang-alang kung ang dapat mong gawin ay hanapin muna ang katuwiran ng Diyos o magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. That's why, right? We know well. Matthew chapter 6:33, Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Right? At unang Korinto chapter 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. You consider this word, right? Word. You can know what's God's will. Kung isa sa alang-alang yung dalawang salitang ito, malalaman nyo yung kalooban ng Diyos. Okay po, Matthew 6:33 and unang Korinto chapter 10:31. You check up before you decide something. Suriin nyo muna ito bago kayo magpasya ng isang bagay. Pagkatapos, kailangan mong magkaroon ng pusong handang gawin ng kaloob ng Diyos.
Right? Hindi ka dapat matakot gawin ang kaloob ng Diyos. Hindi mo rin dapat iwasan ang kaloob ng Diyos. Kung sigurado ka na sa kaloob ng Diyos, kailangan mo na itong isagawa. The huling verse, Awit chapter 40. Awit chapter 40. Verse 8. Awit chapter 40. 8. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban. Right? Every time we learn what's the will of God through the word of God, right? Sa tuwing nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nalalaman natin yung kalooban ng Diyos. You have to obey to the will of God. Kailangan mo sumunod sa kalooban ng Diyos. That's our slogan this day, right? Obedience. Yan yung slogan natin sa taong ito, obedience, pagsunod. Obeying to the word of God is your heavy burden Yung pagsunod sa salita ng Diyos, mabigat bang pasan sa iyo? or joy? O kagalakan? It should be joy. Kailangan na magalak ka. I will obey to your will, whatever situation. Anumang sitwasyon, susunod ako sa iyong kalooban. It will be joy. Ito ay magiging kagalakan. If you determine your heart, I will obey to God's will. Kung magpapasya ka sa iyong puso, susunod ako sa kalooban ng Diyos. This time, you will have a joy. Sa oras na ito, magkakaroon ka ng kagalakan. But some serious, should I obey? Mayroon. Pero yung may iba, seryoso, susunod ba ako? You don't have a joy, right? Wala kayong kagalakan. Obey. So when you obey to the God's will, you can go shortcut. Kaya kung susunod ka sa kalooban ng Diyos, makakadaan ka sa It's shortcut. a really shortcut ng pananampalataya. Ito ay tunay na shortcut ng pananampalataya. Obedience is a shortcut ng pananampalataya. Pagsunod ay shortcut ng pananampalataya. po. Mari mong isagawa ang kaloob ng Diyos kapag naniniwala kang ihahatid ka niya sa pinakamabuting daan. Ang taong nabubuhay sa kaloob ng Diyos ay hindi kailanman lilihis sa shortcut ng pananampalataya. So, we learn today, right? How can you go to shortcut ng pananampalataya? Kaya pinag-aaralan natin ngayon kung paano tayo makapunta doon sa shortcut ng pananampalataya. Avoid the complaint. Iwasan yung pagreklamo. When we have problem, come to the Lord directly. Kapag may problema tayo, direktang lumapit sa Panginoon. Don't search your own way. Huwag mo hanapin yung sarili mong paraan. And keep your right position. At panatilihin mo yung tamang posisyon. Physically, spiritually. Sa physical at spiritual. And we have to wait until the end. At kailangan nating maghintay hanggang sa huli. We have to obey to God's will. Kailangan na sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi marami ang oras na mayroon tayo para mabuhay para sa Panginoon. Hindi natin dapat sayangin ang oras at kailangan nating tahakin ang shortcut ng pananampalataya. Kaya umasa ko na maging mga membro tayo na hindi lilihis sa shortcut ng pananampalataya upang sa pagharap natin sa Panginoon ay wala tayong pagsisihan sa ating Christian life. Okay po, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawaan ng kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Magsisimula ang Cell Group 5 Bible Seminar mula Lunes. Kabayan mo po kami na sa pamamagitan ng Bible Seminar na ito, maraming kaluluwang maligtas.
Ito po ang aming talangin sa pangalan ni Jesus. Amen.